panahong tayo'y inalipin, dangalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin, hayaan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariway, mariligtas niya sa Minamahal kong mga kapatid, ang bawat panalangin at pagsamba ay lagi nating pinasisimulan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa natatanging araw na ito ng ating pamimintuho kay San Padre Pio, daladala sa ating mga puso ang lahat ng ating mga mithiin, panalangin at mga pangangailangan. Tayong lahat ay nagbubukas ng ating mga puso sa salita ng Diyos at sa katawan ni Kristo na siyang ating liwanag at lakas. Ang ating Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng kagalingan, ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Ang kasalanan ng hadlang para sa biyaya ng Diyos upang dumaloy sa ating mga puso. Kaya naman, sa pasimula ng ating pagdiriwang, pakumbabang loob tayong lumapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa amin lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa napakarami nating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng may mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran, sa ikagagaling, isa kapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran.
Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Talay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinaban. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyan ng babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Minamahal kong mga kapatid na pari, minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Natatangi po ang ating pagtitipon-tipon sa umagang ito, sa buwanang paggunitan natin kay Padre Pio, San Padre Pio, na kung saan kayong lahat, kahit maging ako, ay nandito sapagkat mayroong mga kahilingan kay San Padre Pio. Marami sa inyo ang may sakit at daladala sa inyong mga puso ang kahilingang kagalingan. Marami sa inyo ang mayroong daladala sa inyong mga puso na problema sa asawa o sa anak, pananalapi o relasyon. Ang lahat sa atin ay natitipon at nagkakaisa sapagkat alam natin na sa pamamagitan ni San Padre Pio, ang Diyos ay gumagalaw at ang Diyos ay nagkakaloob ng biyaya sa pamamagitan ni Padre Pio. Kaya ito ang ating pinangahawakan at ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa umagang ito, ang ating pagtitiwala at ang ating pag-asa sa Panginoong hindi nagpapabaya sa atin, na si San Padre Pio ang sumasaksi at nagbibigay katibayan. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nawa ang salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong umagang ito, magbigay din sa atin ng lakas ng loob. Ano ba ang ating pagtitipon at bakit tayo nandito? Nangungusap ang ating Panginoong Jesucristo at ang sabi niya, mayroon akong apoy na daladala na sana ay nagniningas na sa buong daigdig. Ako'y naparito hindi upang magdala ng kapayapaan, kung hindi ng hidwaan. Ewan ko kung hindi kayo natigatig doon sa mga salita ng Panginoong iyon. Di ba? Kadalasan, alam naman natin na ang dulot ng Panginoon ay kapayapaan. Di ba? Nung huling hapunan, ang sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi kapayapaan dulot ng daigdig, kung hindi dulot ng pag-ibig ng Diyos. Bakit ganon? Kapayapaan ang kanyang dulot, pero ngayon na sinasabi ng Panginoon, hindi kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Unawain po natin ito ng mabuti. Ano ba ang pagsunod natin kay Jesus? Ang pagsunod natin kay Jesus ay yung apoy na nagdudulot sa atin ng lakas upang maging totoo sa ating pananampalataya. Apoy. At kung mayroong isang milagro o himala na dapat tayong hilingin sa umagang ito, ito yung apoy ng masidhi at katotohanang pagsunod kay Jesus. Nakitang-kita din naman natin kay Padre Pio. Ano yung apoy na yon? Yung kasigasigan, yung sigasig, yung totoo. Bakit? Kasi ang tinutukoy sa Ebanghelyo, may mga kapayapaang hindi tunay naman na kapayapaan. Ano yon? Katulad po ngayon, sanay na sanay tayo na para maging mapayapa, wag na lang makialam. Para maging mapayapa, wag na lang sumugod. Para maging mapayapa, hindi na lang titignan. Para maging mapayapa, anong ibig sabihin? Wag nang makialam. At katulad ng mga pain relievers, akala natin mabubuhay tayo ng maayos kapag walang sakit, walang hidwaan, walang hindi pagkakaunawaan, lahat tahimik. At ano yung kapayapaang iyan? Pumunta kayo sa sementeryo, walang nagkikibuan. Pumunta kayo sa sementeryo, walang nagsisigawan. Walang nakikialam. Yung isang puntod, walang pakialam sa isang puntod. Nakatitiyak ako, minamahal ko ang mga kapatid kay Kristo, hindi yan ang kapayapaan na tinutukoy ng Panginoon. Hindi dahil may pain reliever, hindi sapagkat walang pakialam. Ang tinutukoy ng Panginoon ng kapayapaang ito, nagmumula sa apoy, pagnanais na maging totoo sa ating Panginoong Jesucristo.
At ito yung tinutukoy din sa atin sa unang pagbasa na sinasabi sa atin ni San Pablo. Ano sabi niya? Dati nabubuhay kayo sa kasalanan at wala kayong pakialam kung kayo'y nakasasakit o hindi, kung kayo ay nakayuyurak ng tao o hindi, sapagkat nabubulagan kayo. Ngayon kayo'y tinawag sa kaliwanagan ng Panginoon, nakikita ninyo ang mali at nakikita ninyo ang tama. Nakikita ninyo ang makapagdudulot sa inyo ng kapahamakan at nakikita ninyo ang magdudulot sa inyo ng kabutihan. Dahil sa liwanag ni Jesus, at dahil sa liwanag ni Jesus, kahit na ang pamilya, ito yung tinutukoy niya, sa pamilya, kapag alam nating mali, dahil sa pagmamahal kay Jesus, naninindigan para kay Jesus. Ito yung apoy na tinutukoy ni Jesus. Ito'y nagliyab at nagliliyab nung si Padre Pio ay nabubuhay pa. Kaya yung mga makasalanan, dinadala niya kay Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan, sa kumpisalan. Nagliliyab. Hindi siya natutuwa kung ano ba naman pakialam niya doon sa mga makasalanan pumupunta doon. Hindi naman pari pa rin siya kay magtampisaw sila sa kasalanan o hindi. Pero nagliliyab yung kanyang pag-ibig kay Jesus, kaya hindi siya nananatili na hindi maaakay ang mga makasalanan kay Kristo Jesus. Pagising ninyo kaninang umaga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ano ba ang nagpapaalab sa inyong puso para harapin ang maghapong ito? Yung apoy na tinutukoy ni Jesus na sana ay nagniningas sa bawat puso natin, yung paninindigan kay Jesus. Ang dami sa inyo, sa inyong mga kahilingan, sana wag mawala iyong kahilingang iyon. Oo, tama po, hinihiling natin ang kagalingan. Hinihiling natin ang solusyon sa mga financial problems ninyo. Hinihiling natin ang kagalingan sa mga relasyon ninyo, sa sigalot sa pamilya. Pero sana wag mawawala po sa inyong puso ang kahilingan, maging totoo tayo kay Jesus. Nag-aalam, nagniningas ang paninindigan natin kay Jesus. Lalo na po ngayon, sa ating lipunan, sa ating bansa, kung saan nakikita natin ang daming mga naghihirap dahil sa kapabayaan at wala tayong pakikisangkot sa mga kamalian na nangyayari sa ating gobyerno, sa lipunan, kaya't mas marami ang naghihirap. Sana naman po, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ang pananampalataya natin, hindi lamang pain reliever. Tulad ng sinasabi ni Jesus, maling kapayapaan. Tignan ninyo, hindi naman mabubuo itong ating shrine, National Shrine of San Padre Pio, kung mga ang namumuno dito, walang nag-aalab na apoy ng pamimintuho kay San Padre Pio at kay Jesus. Bakit ganito nangyayari dito sa lugar na ito? Nakatitiyak tayo, ang mga naglilingkod, magmula doon sa pamunuan hanggang sa pinakamaliit na naglilingkod dito, nag-aalab ang pagmamahal kay Jesus upang akayin ng lahat sa karanasan ng kapangyarihan ng Diyos kay Padre Pio. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ito po yung hinihiling natin. Huwag naman sana po tayong mga Kristiyano na may kapayapaan sapagkat walang pakialam. Mga Kristiyano na nagwawalang bahala, papatay-patay, apoy, nagliliyab, pagmamahal, paninindigan kay Jesus. Hanggang huli, si Padre Pio nag-aalab upang akayin ng lahat sa awa at pag-ibig ni Jesus.
Maranasan niyo sana yan ngayon sa pagtitipon natin at hilingin natin ang alab na yan, paninindigan at pagmamalasakit kay Jesus. Magsitayo po ang lahat. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga. Kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang awalang hanggang awa at pagkalinga sa Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay may bahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating pong ipanalangin ang mga sarili-sarili nating mga pangangailangan. Ama naming mapagmahal, dinggin ninyo po ang aming mga panalangin sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit tanggapin ang alay na ito, mga biyayang natula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo ng taimtim, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinakahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, raming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, raming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagkinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian
Hiling namin, Panginoon, kami iadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristo muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Buong puso nating ipagkaloob ang kapayapaang ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapala tayong tatanggap sa Kaniya sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina at subukan kung ganong kabuti ang Panginoon.
rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Heavenly Doctor, immolated Lamb, Good Shepherd, who gave his life for the flock whom he loved. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. From the power of Satan, deliver us. From the pride of the arrogance of thinking, deliver us, Lord, from the hardness of heart and incapacity to love. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. From what evils, save us, Lord. Console the sick and the dying. In our soft trials, grant us your Spirit. When sin oppresses us, when hatred closes our hearts, open us to hope, Lord. To adore you. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo kay samuat ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle
ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, ngayon po, October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang oras ng mga healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay ngayong ika-9 ng umaga at mamayang ika-5 ng hapon. Kayo't ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula kanina ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista. Ika-5, sa darating na October 25, ika-4 ng hapon, sa pangunguna ng Commission of Sacred Music ng Archdiocese ng Lipa, ay gaganapin sa ating Divine Mercy Sanctuary ang Harana sa Panginoon, a Christmas concert. Tampok sa mga gawaing ito ang mga koro ng Archdiocese. Libre po ang admission, kaya't inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng awit at papuri sa Panginoon. Kaugnay po nito, pansamantalang wala muna tayong anticipated mass sa October 25 ng ika-5 ng hapon sa pagbibigay daan sa nasabing harana sa Panginoon. Ika-6, sa darating na November 23, ika-1 ng hapon, ay gaganapin dito sa pambansang dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD or Persons with Disabilities. Para sa inyong mga nagnanais makiisa sa nasabing mga pagdiriwang, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa ating opisina para sa mga detalye. Para po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang Magandang lahat. umaga po sa inyong lahat. Manatili pong nakatayo, nakaupo. Sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito para ipahayag ang 3 bagay. Una, magpaalaala. Nito pong mga nakaraang linggo, ilan pong reported cases sa aming opisina ng pagsasamantala sa mga pumupunta dito sa Padre Pio. Una po ay pagnanakaw ng cellphone. Hindi lahat ng pumupunta dito sa Santo Padre Pio ay pure ang intention. Mag-iingat po kayo sa inyong mga personal na gamit. Kung minsan po ang mga ito ay nakikipagsiksikan sa inyong mga upuan o di kaya ay sa inyong paglabas, lalo na po yung mga elderly natin, alam nilang kulang ang kanilang lakas, kaya sinasamantala po ng mga ito. Kaya mag-iingat po kayo sa inyong mga personal na gamit. Hindi lahat ng inyong katabi ay sumasamba sa Diyos. May ilan po dyan
na ang nais ay pagsamantalahan ang inyong mga personal na gamit. 3 reported cases naman po ang nakarating din sa ating office ng pagnanakaw o pagsasamantala ng mga donations na inihuhulog ninyo. Ito po ay nakarating sa ating support services head at ang ilan ay na-address naman ng ating security men. Para po doon sa mga nagsasamantala, ang inyo pong ginagawa ay pagsasamantala hindi lamang sa contribution ng tao at ng mga deboto ni Padre Pio para sa Diyos. Matakot po kayo sa ganti ng Diyos sa inyong ginagawa. Dahil yan po ay hindi lamang labag sa batas ng tao, ang ninanakawan ninyo ay ang para sa Diyos. Para po doon sa mga naghuhulog ng mga donation sa ating donation boxes, in-address na po namin itong problemang ito. Sinicure na namin yung mga padlocks at siniguradong ang inyong mga donations and intentions ay mapoprotektahan natin at sisiguraduhin ang intention ninyo ay mapapunta sa tamang purpose kung bakit kayo naghulog sa mga donation boxes. Inaalagaan po namin at sinisikap na alagaan ng mga ito para siguraduhin ito ay magiging makabuluhan ayon sa inyong intensyon. Ang ikalawa po ay formal ko pong inilo-launch with the permission of Father Tony Ala, ang in charge ng ating confraternity of St. Padre Pio, sa inyong lahat na nagnanais maging prayer warrior and devotion promoters ng debosyon kay Santo Padre Pio, ang Confraternity of St. Padre Pio membership. Yun pong maging nais, maging prayer warrior at maging bahagi ng pagpopromote ng devotion locally, nationally, and internationally. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa opisina. Tumawag lang po kayo sa opisina sa ating mga cellphone numbers na naka-flash sa ating screen para po sa mga nagnanais maging bahagi nito. Ipagdadasal po natin unang-una ang lahat ng mga may sakit at ang lahat ng mga nagdidibosyon kay Santo Padre Pio. Isa pong napakagandang ministry kung saan nagiging bahagi tayo ng gawaing pananalangin at pagpupromote ng pananalangin sa Diyos at pagpupromote ng devotion kay Santo Padre Pio. Kaugnay din po nito, atin din pong inila-launch ang Ministry for the Sick and the Elderly. Ano po ang kanilang mga gawain? Ang ministry po na ito ay tutulong para alalayan, akayin at tulungan ang mga matatanda at may sakit. Lalo na po yung paghahatid sa kanila simula sa parking area natin, papunta po dito at pabalik. Kaya po tayo may 6 na golf carts. Ito po ang layunin nito. Kita naman po natin yung terrain ng ating lugar. At dahil gusto nating makalapit, lalo na po yung mga may sakit at mga matatanda, yung ating mga senior citizen dito, yan po ay ating ibinubukas para po sa mga marunong mag-drive at may debosyon kay Santo Padre Pio. Bukas din po ito sa mga nagnanais maging bahagi nito. Magpalista lang po kayo sa ating opisina at ating formal na huhubugin ang lahat ng magiging bahagi nito. Ikatlo, nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat na naging bahagi ng pagdiriwang ngayong umagang ito, lalo na po yung sumusubaybay sa atin sa ating FB page, ang ating mga overseas Filipino workers at yung mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay sa atin sa magitan ng live streaming. Sa lahat ng nag-servers na naglingkod po sa ating banal na misa at sa lahat ng mga naging kasapi at nagiging bahagi ng ating charity work every 23rd of the month, sa ating pong alert team, headed by Sister Lisa
balita sa Diabetes Philippines Batangas Chapter, volunteer doctors, sa St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, sa mag-asawang Attorney Ramel Muria at saka kanila pong mga kasamahan, volunteer social workers headed by Miss Annie Mendoza, Archdiocese of Lipa of Family and Life headed by Mr. Dennis and Mrs. Portia Orencia, Mr. Hipolito Ayran Jr. and Mrs. Myra Ayran para po sa acupuncture, mga certified acupuncturist, kina Dr. Jimbo Plata and Dr. Lea Mercado, ang ating pong mga dentista ngayong araw na ito, sa ating pong Optic Outlet Corporation headed by Dr. Girly Luna, sa Confraternity of St. Padre Pio na ini-open natin ng membership, sa NSPP Youth and Scholar ni Pio, sa ating pong mga sponsors and donors para sa ating charity work, para po sa ating feeding program at mga ipamamigay na grocery bags para po doon sa ating beneficiaries, ang mga retired teachers, ang Panghulan family. Para po sa atin namang feeding, sina Engineer Adel Catanes and Mercy Catanes and family, Creamline Ice Cream, Gardenia Bakeries Philippines, San Miguel Snack Food Corporation of Ribisco, sa nagbigay po ng eyeglasses frame, Mr. Dwight and Mrs. Aji Alonso and family. Sa ating pong guest priest, palakpakan po natin ang ating mga guest priest na naririto ngayon. At sa nanguna po sa ating banal na pagdiriwang sa napakaganda niyang pagninilay, ang chaplain po ng Sacred Heart of Jesus Chapel, Rockwell at Executive Secretary of the Episcopal Commission on Liturgy. Ang nanguna po sa ating pagdiriwang, Reverend Father Hinaro Diwa. Palakpakan po natin si Father Jenny. Father Jenny, maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng panghuling pagbabasbas, ay dadiretso po tayo sa ating liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng banal na langis. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal, na ngayon ay pinaparangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa sa inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ang paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamti ng walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Salubungin po natin ang pagpasok ng mga relikya ni Santo Padre Pio. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. Dinimang
po, palakpakan natin si Santo Padre Pio. Minamahal kong mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga kalooban sa pagdulog natin sa Diyos sa pamamagitan ng tulong at pananalangin ni San Padre Pio sa lahat ng ating mga pangangailangan, lalo na ng kalusugan. Alam natin na ang pananalangin ni Padre Pio ay ang lahat ay makaranas ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya naman tayo ay dumudulog sa Kanya upang sa Kanyang pananalangin at pamimintuho ay maranasan natin muli ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pananalangin. Tayo po, O Diyos ko, Ikinalulubay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay. Kung hindi, lalong-lalo na sa nilapastangan kita, ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapupuotan ang kasalanan at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan sa ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si San Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon ang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit di siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit, sapagkat sinabi niya, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang naampat ang pagagas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka, ay dadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit?" At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit, winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna tayong lahat. Tuwing ika-23 ng bawat buwan, tayo po ay nagbabahagi ng mga kwento ng pagpapagaling at himala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga patotoong ito ay mula sa mga deboto na nagsumiti ng kanilang mga kwento sa atin pong Sanctuary of Relics, mga kwento ng panalangin, pag-asa at kagalingan. Ngayon pong buwan ng Oktubre, nakatanggap tayo ng 219 na pasasalamat at petisyon mula sa mga deboto at 29 sa kanila ang nagbahagi ng kanilang mga personal na karanasan ng kagalingan mula sa mga matitinding karamdaman. Sa pagkakataon pong ito, ating pakikinggan at panonoorin ang kwento ni na Dr. Paulo Antonio Arcangel at Ginang Kiara Arcangel na taga Quezon City. Sila ay buong pusong nagpapasalamat sa mga himala at biyayang ipinagkaloob sa kanila at sa kanilang pamilya sa tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio. Panoorin po natin ito. Sa loob ng 8 taon, araw-araw ay dasal at paghihintay. Sina Dr. Paulo Antonio Arcangel at Kiara Arcangel ay matagal nang nananabik marinig ang tinig ng isang sanggol sa kanilang tahanan. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, tila mas lumalalim ang katahimikan. Gayunman, hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Sa bawat luha, sa bawat pag-asa, idinulog nila sa Diyos ang kanilang mga panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Hello, ako po si Ton Arcangel. Ako po ay isang manggagamot, doktor po ako. Sama ko po ang aking wife. Si Ishara Arcangel. I'm a graphic artist by profession. Pero ngayon, Full-time mom. Full-time mom. Yes, and these are our twins. Twins. Si Teo Micael and Kaya Gabriel. They were named after the two greatest angels, si Michael and si Saint Gabriel. Michael Archangel. Kasi ang apelido po namin ay Arcangel. Prior to kinasal kami, siguro mahigit. No. Na kami, magna 9 years na kaming kasal. Lagi ko siyang sinasabi na, tayo kasi marami akong naririnig about it. Kasi gusto ko nga mabuntis. Pumupunta kami, may mga Sundays, nagsisimba kami sa Eastwood. May mga feast day, pumupunta kaming feast day. May mga novena, pumupunta kaming novena. Pero ang tagal, 8 years namin inantay yun. Until 2024 January, first time kong pumunta dito sa Batangas kasama ang mga cousins niya at saka ang parents niya. Pero wala siya nun kasi may work siya. Marami nang nagsasabi sa amin. May nagbibigay ng mga kaibigan namin, kapwa-doktor niya, nagbibigay ng mga prayer book na itry mo to, Chi. Magdasal ka para magkaanak kayo. Mga January... End of January, mga January 28 siguro yun. Pumunta ako dito nga kasama yung mga pinsan niya. Nakilala ko si Father Jesse Petinho. Supposed to be, dapat magdadasal niya lang ako na magkaanak. Pero ang tagal naming nagkwentuhan kasi sinabi ko sa kanya lahat ng mga sa loobin ko. Nasabi ko, Father, okay lang ako, tanggap ko nang hindi ako magkakaanak. Kasi feeling ko, yun na lang yung kulang na acceptance na tanggapin ko na hindi na talaga ako magkakaanak, okay lang. Dumating sa point, nung sinabi niyo sa akin na tigilan na natin mag-try, kasi baka ang calling namin, sinasabi sa atin na kailangan ng nanay ng mga pamangkin mo, kaya tayo hindi binibigyan ng anak. So baka tayo ang kailangan nila. So doon, it hit me hard. Kaya naisip ko na, siguro nga, ganun nga, hindi nga siguro kung magkakaanak kasi may mga pamangkin akong walang nanay. Si Father Jesse noon, naka-relate siya sa akin kasi kamamatay lang din ng kapatid niya. Pero ang kapatid niya lalaki.
So, ang sinasabi niya, ako naman lalaki, ang kapatid ko, ang naiwan ng mga pamangkin ko sa nanay. So yun, pinagdasal niya ako. After 3 weeks, nag-positive ako ng pregnancy sa kanila. Pero ako, hirap ako magbuntis kasi I was diagnosed APAS 2021 after a miscarriage. 3 miscarriage. 3 miscarriages. Tapos na-diagnose ako 2021 ng APAS. Nagpa-treatment ako ng APAS sa lahat ng tuso ko, lahat iniis ko. So, akala ko hindi ako mabubuntis until nung 3rd week ng Feb, nag-positive ako ng pregnant na twins. Tapos, boy and girl pa. Kaya sobrang blessing. Walang hanggang pasasalamat. Yun lang talaga. Sobrang blessing nitong dalawa sa amin na hindi na talaga namin ina-expect. Pero sobrang saya talaga namin. Wala, yun na lang walang katumbas na halaga yung pagdating nila. Sobrang pasasalamat lang. Ako naman wala akong tigil na nag-share ng mga testimonies ko. Lagi kong sinasabi, ang dami namin pinagdaanan, sumayaw kami sa Ubando. Pumupunta kami ng Thursday sa St. Jude. Pumunta kami sa Simala, sa Cebu. Lahat yung ginawa namin kasi may faith kami na dadating din ng araw na magkakaroon kami ng anak. Hindi naman ako nagsasawang magsalita sa ibang tao doon at magkwento actually sa ibang tao doon na ito sarili kong karanasan. Ito ang bunga ng karanasan ko doon. Silang dalawa. Sa pamamagitan ng panalangin at tulong ni Padre Pio, natutunan nilang ang paghihintay ay bahagi ng plano ng Diyos. Isang plano na puno ng pag-ibig, himala at bagong pag-asa. Ito ang kanilang kwento ng pananampalataya, pag-asa at paggaling. Isang paalala sa ating lahat na manalig, magtiwala at manalangin. Dahil ang Diyos ay laging tapat. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang ginawa sa mag-asawang Dr. Paulo at Ginang Kiara Arcangel. Naririto po sila. No, pwede po ba kayong tumayo? Makita po kayo ng sambayanan. Yan, muli palakpakan natin ang mag-asawang ito kasama ang kanilang kambal na mga anak. Kung kayo rin po ay may mga kwento ng kagalingan, mga himala, mga biyayang tinanggap sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, maaari po kayong makipag-ugnayan sa atin pong opisina o sumulat sa atin pong Sanctuary of Relics upang maibahagi din ang inyong kwento ng karanasan sa tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sa pagkakataon pong ito, tayong lahat ay tatayo, aawit tayo ng Come Holy Spirit. Itataas natin ang ating kanang kamay, ang ating kaliwang kamay, ilalagay po natin sa ating mga dibdib, damhin natin ang biyaya ng Espiritu Santo at isuko natin ang ating mga sarili sa mapagpalang paggabay ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength
Halina, Espiritu Santo, tagapagdala ng kagalingan at kaaliwan. Ibuhos mo sa amin ang iyong kabanalan at nagpapanibagong biyaya. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong presensya habang hinahangad namin ang iyong patnubay at lakas. Bigyan mo kami ng katatagan upang harapin ang bawat araw ng may panibagong kalusugan dahil alam namin na ikaw ay tunay na pinagmumulan ng lahat. Sa tulong at pamamagitan ni San Padre Pio at ng mahal na Birheng Maria, hinahangad namin ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig upang hugasan ang aming mga kasalanan at gawing dalisay ang aming buong pagkatao. Banal na Espiritu, linisin mo ang aming isip, diwa at kalooban. Ilapit mo kami sa iyo at bigyan kami ng kapangyarihan na gawin ang iyong kalooban upang ang aming buhay ay magdala ng kaluwalhatian at karangalan sa iyo magpakailanman. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Strengthen your power. Come with your own special way. Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawan. Kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis tinitiis nyo ninyo ang mga hapdi at kirot ng limang sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyaga rin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo't higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin ninyo ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio,
pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ating igagawa ang paggagawad ng banal na langis. Pipila po tayo ng maayos. Meron po tayong mga ushers na gagabay po sa ating pagpila. Kung kayo po ay mayroong mga parte at bahagi ng katawan na nais din po ninyong papahiran ng langis, kayo na po ang magpapahid ng mga langis sa bahagi ng katawan na nais pa ninyong mapahiran. Muli po, pipila po tayo ng maayos upang maging organisado ang atin pong Liturgy of Healing. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Babasbasan po natin ang inyong mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Cristo. Matutong umibig tulad ni Cristo. Mari na pong ialay ang mga bulaklak dito sa harap ng image ni Santo Padre Pio. Sa mga nagnanais pa pong magalay ng rosas, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.